Nakita na po natin mga katribe po yung pinaghirapan at yung ating pong pag-aalaga hanggang ngayon ay pumipitas po tayo ng ating kalamansi. Kaya naswertehan pa yung pong ating presyo nito. Kalamansi, akala mo kagitna ng tag-ara. Tuyot. Sa sobrang mahal. Tatalunan pa kahit ano. Hindi na ika mabili kalamansi. Ngayon, agad na kalamansi. Sabihin niya, ayaw mo lumugay ka pag promote kalamansi, hindi na mabibili. Good morning po sa inyo mga katribi at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito po mga ka-farmers, tayo po ay pitas pong muli ng ating kalamansi mga katribya. Lahat po ng ating naiwan noong nakaraan ay atin na po siyang pipitasin. Good news mga katribya dahil tumaas na naman uli ang ating presyo. 1.8 to 1.9 ang kuhanan ng ating pong kalamansi po ngayon. Ayan naman, ito po at sasamantalayin na natin po ang pagkakataon. Mahirap na po mga katribya na tayo po ay masinggitan muli ng ating pong mga kawatan. Kaya kahit medyo malikliit po ang bunga, malaki naman po ang bayad, okay na. Tsaka hindi po ngayon mareklamo ang mga buyer. Hindi kagaya dati na pagmura kalamansi, napakaraming reklamo ng mga buyer. So, tayo mga ka-farmers, yan, pitas-pitas po tayo ng ating kalamansi. Swerte na rin po itong ating napag-abutan dahil na-tsempo pa sa maganda pong presyo. Although kahit na konti po yung ating napipitas, dahil nga po ito yung naging biktima ng ating pong mga tulonggis, nakuha na po rito yung pong karamihan. Pero doon sa panahon pong mababa pa kalamansi ng 500 ay pinitas na ito ng kawatan. Pero gandahan naman yung kanyang iniwanan, inapresyo pa. Kaya blessed na rin po ito mga katribya po sa atin. Kaya pinalitan din po yung nawala. Mas maganda pa ang presyo noong ating pinipitas po ngayon. Ganoon lang naman talaga mga ka-farmers. Tayo maiinip, pagkakaloob din sa atin ng nasa taas yung nawala. Hindi ka dapat na ma-stress, kasi pagka na-stress ka ay lalong malaki mawawala sa iyo. Sasakit ang ulo mo, may problema ka. Kung iasa mo na lang po sa taas, bahala na po siya. Siya naman po ang gaganti dun po sa mga tampalasan. Kaya okay lang. At continuous po ang ating alaga. Katunayan lang marami naman po tayong pampalit. Meron tayong pang November, meron tayong pang December. Kaya go lang mga ka-farmers. Ito po sa mga inabutan po ng magandang presyo, congratulations. Ito naman po sa mga hindi, bawi na lang po tayo sa next na alagaan. Dahil ang kalamansi continuous naman yan ang pagbubunga. Tayo naman mga ka-farmers, sinasabi po natin sa ating mga katribya, yung ating pong ginagawa ay yan po ay ating sinasabi sa inyo na kami every 2 months
naglalagay kami ng abono pagka po sa tag-ulan. Kasi libre na po yan sa pag-i-spray. Dito na po mag-i-insecticide. Ayun, tapos lalaki pa bunga ng kalamansi ninyo, hindi pa siya mahihirapan. Yan po ang ating pamamaraan. Ngayon, ang magpapabunga ngayon mga ka-farmers, may kalakip na po na yan ng spray. Pag hindi mo in-spray ang kalamansi, asahan na po ninyo, sisira na po ang bunga niyan. Dahil marami na tayong kalaban. Yung pong putakti, mga manunusok. Pero ang isa sa mabigat po na kalaban dyan ay yung malalaki po ang ulo, yung maiitim ang ulo. Yun ang mahirap po namin kalaban dito. At magaling po yun, sa gabi tumitira sa walang tao. Ganun niya kung sila ay umatake. At sinetsyempo syempre wala yung may-ari. Yan po ang isa sa matinding salot bukod sa insekto. Ang insekto at paano meron siyang itinitira saka yung insekto hindi siya namimili, basta't natapat niya tutusukin. Itong salot na ito talaga namimili. Lahat ng mga dilaw iiwanan at yung pong mga berde ang siyang kukunin. Delikado yung mga ka-trivia dahil bahala na yung nasa taas. Hindi naman sa habang panahon ay magiging ganyan ang korupsyon. Okay mga ka-farmers, pitas tayo ng pitas habang maganda ang presyo. Lahat po ng mga malalaki ay atin na po siya kukunin. Mahirap na, kaya pasalamat na lang at hindi dinugas ito ng mga kawatan. Grupo kasi yan mga katribya, yung mga kawatan. Kala siguro niya napitas na ito noong nakaraan. Kaya minsan talagang ang mga kawatan ay wala na magawa sa buhay. Desperado na masyado. Ang hinihintay na lang po yung kalamansi ng may kalamansi. May kalamansi din naman sila. Ayaw naman nila pagbungahin. Meron niya po akong alam matanda na yung kalamansi niya. Ayaw pang patayin paano? Yun ang kanyang magiging pangate. Kaya pagka magagawa siya ng pagnanakaw, pipitas kunwari doon sa kanyang kalamansi. Wala namang napipitas. Halaw siya ng halaw, pero magugulat ka. Yung kalamansi na kanya napipitas, malalaki. Pero tingnan mo yung kalamansi niya, ay talaga halos walang bunga, pero nakapagpapalabas po ng redba. Yun yung milagro. Nakatripya. Kaya talagang ganon. Kaya yung mga ninakawan, kibit balikat na lang. Wala namang silang magagawa dahil hindi nga mahuli. Titinik parang palos, mahuhusay. Kaya lang sa taas hindi siya makakapagtago dahil lahat yan langtat. Tago ka man, kitang kita ka. Ayan, farmers, kaya maswerte po yung ibang mga matatanda pong puno. Sila ngayon ang nabibigyan ng pansin dahil mataas ang presyo ng kalamansi. Pero pagka pumababa ang presyo, unang binibigyan ng pansin ay ang mga bata dahil madali pong pitasin, madaling makarapi. Kaya karaniwan ngayon na pinipitas yung pong mga matatandang puno na tinatanggihan ng mga mamimitas pagka pumura ang kalamansi. Pero pagka ganyang mahal ang kalamansi ay una-unahan pa sila doon sa pamimita sa mga matandang puno. Kasi maganda rin naman kasi ang upa. Kaya farmers, pagka po ang kalamansi ay maganda ang presyo, maganda rin po ang kinikita po ng mga tagapitas. Kaya yun, ito, buti na lang po tayo ay meron tayong napipitas
Tapos meron tayong gaholin, ayan oh. Pang November natin yan. Pwede mo rin paabutin yan ng Disyembre. Kaya lang mahirap pong magpalaki dahil sa mga oranggutan. Okay. Tiyaga-tiyaga lang mga ka-farmers. Pagka po may tiyaga, meron tayong sinigang. Ito hindi natin ito sinabugan ng abono. Hindi natin inilagaan. Wala tayong pipitasin ganito. Kaya iba pa rin talaga mga ka-farmers ang nag-aalaga ng kalamansi. Advance ka sa marami. O yung iba ay pagka panahon ng ito na mga katribya po yung ating napitas sa ating kalamansi dito sa medyo malayo-layo po itong ating area na ito. Meron na tayong 1.5 bag. Uwi na muna tayo mga farmers at tapos na po tayo rito, kaya yun na, panatag na po ang ating loob at tayo po hindi po mauunahan ng ating pong kawatan. Kinuha na po natin siya. Gandahan naman yan na presyo pa ito pong ating kalamansi. Kaya kailangan po kasi mga farmers panahon natin ngayon talagang hindi ka po makakapagpalaki ng kalamansi ng bunga. Kaya yun, agapan na lang po natin ng pitas para po hindi po tayo maunahan. Ngayon pipilihan muna natin ito sa bahay, dadagdagan po natin para po makakuha po tayo ng ating pang-alaga. Yan po ang ating mapipitas dito mga ka-farmers. Lalagyan po natin uli po ng ating abono para lumaki naman po yung ating mga gaholin, yung pong ating pong pansunod pang November, at pwede natin pang palakihin abutin ng December. Pero kagaya niya na medyo matinik ang mga kamay nung dito, kailangan na po natin mapitas sa okay na po ang presyo. Ayan. Kaya katumbas po ng isang bag mga katribya o 2 bag ay katumbas yan ng 10 reto. Noong panahon po na 450 po ang kalamansi tsaka po 500. Kaya mabigat po sa bulsa. Maganda ang pangalaga, kahit makapulot ka lang ng isa talagang sulit. Pagka makapulot ka ng kalahating bag, sulit pa rin dahil sa 800 po ang presyo nung pong ating kalahating bag. Ito mga katribya, yan 1,850 ang presyo po ng ating kalamansi ngayon. Sige, palihan muna natin ito sa ating bahay. Kalamansi, akala mo kagitnaan ng tag-ara, tuyot sa sobrang mahal. Tatalunan pa kahit no. Hindi na ika mabili kalamansi. Ngayon agad na kalamansi. Sabihin niya, ayaw mo lumugay ka, pag-promote ka kalamansi, hindi na mabibili. Kinakaubusan pa. Hindi wala kayo pagbili. Dumadami ng tatanim, may kumukuntian Paano nga hindi sanay mag-alaga? Dadami ka daw yung kalamansi. Sa tagal natin nagkalamansi wala naman na ganyang nagtapon ng kalamansi di mabili. Ano pa yung di mabili yung sira. Yun talaga itatapon talaga Susunod. Karaniwan talaga, pero lalo ngayon basta't maase, di pinag-uusapan kung malaki maliit. Basta kalamansi. Basta't kalamansi, Katapasok sa butas ng ilaw. agawan niya sigurado, pati sa mga lugawan at gawan niya ono ahoy. Dilaw na ito sa mga lugawan niya. Ayan, pasok yan. Sa mga siomay. Pagka kasi malalaki lugi maglulugaw. Pagka berde kukunin niya lalo kung 1 pagdating sa palengke yan 2.5 na yan bibili ka ng tingi 100 ang kilo, 110. Kasi sa lugawan pag malalaki kabiyak lang Kaya nga hindi naman buo Pero nakakailan na ba kita? Isa't isa. 50-50. Tira lang din nila ito. Yung mga namit Naiwan nila. mga naiwan.
Kaya yun yung mga dumilaw. Kaya kung Ngayon naman yan, nahabol pa sa presyo. Eh, kasamahan nito 450 lang. Kaya nga, yung presyo nun Baka yung, halagang berde 450. baka yung pinagbilan nun 100 naman yung hinog. yung red bag niya katubos ng 4. Kaya baka yung pinagbilan noon mas marami pagbibilan niya yung konti na lang na yan. Ay naman kasi ngayon napapalitan uli ng bulaklak. Lumalabas sa bulok lang. Kaya nga yung mga matanghito na iba. Dahil ito pagsabog ng abono panibagong batches uli. Batch ng alaga. Kaya yung bulaklak na ito, hindi mo na sigurado pag di mo in-spray. Ay, hindi mo na makikita yung buo niya. Isasabog ang patabangay niya, pang Pebrero na yun. Ayun. Kaya alagaan na ng spray. Hindi na malilibre sa bomba. Madugo na yun. Kaya naman yan, hindi pa masyadong kagaya ng alagang December. Yung mahanep. Ang pangalagang gamot yan. Problema. Sa kanya rin pipitas Ayaw tutubigin sa kanya. Sa kalamansi din naman kukunin Kaya, din. marami pa lumalaki yan kasama. Sa pan-December pipitas. Hindi naman humihinto ka bubong. Sa kabilang buwan niya ni basal na naman yan. Kaya nga. Kaya hindi ka matutuyan ng pangalaga, basta pumipitas ka na. Pag sinabugan mo ng pataba, lalaki na uli yung mga Oo, kasunod. malakas lumaki yan. Pagkatapos, magbibigay ulit ng panibagong bunga. Bulak-bulak. Kaya si Cora hindi makapagsalita ng pang kay uwi. May utak na ng 20 mil. Ang kagandahan sa kalamansi. Continuous. Basta continue, alaga. Lahat ng presyo Hindi ka mawawalan ibebenta. yung masasapol. Hindi kagaya na sa gulay. Pag naharvest lalo mais at siyempre ka sa mura, balik ka uli sa dati. Pili tayo mga trivia. Masarap ang pilihan ng ganitong magandang halaga. Kailangan mo ng kalamansi. Dalawang klase lang, inula alisin mo. Hindi yan yung ibang Marami. pananim na may segunda, may primera, May tercera. may tercera. Ito. Marami kang klaseng. Ito, dilula ialisin mo. Kaya dating mo naman sa kawan niya, pera na. At masipag yung bayad, magbabayad. Puro dilawang tanong ko. Pagka napilian na yun, magiging verde na. Idalis niya dila, nag-replik eh. Puro dilaw. Wala akong makita ng berde. Inadalas mo yung mga dilaw gi-replik eh. Nagkoko pa ka. Dapat tayo si Berna sa Pino. Ano? Tinor Bernabe, hindi nagreklamo. Tumas eh. Mas ayos ka kay Tinor Bernabe. Kakakaundi ayos yung tinuro, ayos. Pinukot yung ay kayo ko eh. Yung pungkan eh. Kaya wala nang reklamo. Kailangan may bubukod na po at pungkat na lang. Kung hindi, Yung pungkan natang naibo ko dila pa 5 kilo. Eh, sa magka napitas doon eh. Walo ata. hindi. Yung kasi kalamansi nila kasi talaga 50-50 nila dun eh. Kaya palagi ko hindi na rin sisilan yung mga suki niya. Sanay na. Magsisilan sila, di wala silang kalamansi, titinda. Lalo naman hindi sila pupunta sa may sangita. Ano siya Madadala. nabubomba. Yan niya, madadala sila doon. Si Coach. Ito mga katribe po yung ating pitas. Nakatatlong bag tayo.
at kalahati nitong ating dilaw. Ngayon yung kalananay naman ay naka 5 berde sila, tapos 2 hinog. Yan, yamado tayo ng ating pong green. Kaya ito po mga katribya, medyo maganda-ganda po yung ating pang-alaga. At hindi naman tayo masyadong ganong nahirapan kasi at least po yung ating paghihirap nakatumbas naman po mga katribya po ng magandang presyo. Kaya yun, basta sa ating po mga ka-farmers, sa ating po mga katribya, tuloy-tuloy lang po yung ating pong pag-aalaga dahil di natin alam kung magkano magiging presyo ng ating pong pinipitas, kung mataas man yan o mababa. Sino po ang mag-aakala mga katribya na ito pong October ay umabot po sa 1,900 ang ating kalamansi. Kahit sino man ay hindi po na-expect po na ganyan po ang magiging presyo. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang October ay umabot ang ganyang presyo. Karaniwan dyan, maswerte na po yung 1-1 or 1-2. Minsan, pagka undas, doon lang po may tumitinag o naglilibo po ang kalamansi. Pero po ng mga nakakaraan, kahit po sa istorya po namin magkakalamansi, itong buwan October na ito ay talagang sumipa ang presyo ng kalamansi natin. Kaya mas maganda na laging meron kang nakaumang para nun meron kang pinalalaki, lahat po ng buwan, lahat po ng presyo ay atin pong matitikman. Kaya tinan nyo mga katribya, mula sa umpisa natikman po natin hanggang sa 450, 500. Patagal-tagal po mga katribya po yung 500 na atin pong napitas. Kagandahan naman po no sa atin na hindi natin gulpin na pinapitas hanggang doon sa umabot mga katribya po sa magandang presyo. Yung iba na maaga pong napapitas ang kanilang kalamansi, hindi sila nakatikim po ng magandang presyo. Sa bagay, hindi naman po pare-paras po ang swerte mga katribya. Nataon lang na yung sa atin ay medyo marami-rami po ang ating natira mga katribya. Paano po mga farmers, kita-kita po tayo po bukas para susunod po natin vlog. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.